Sa mga magulang na desperado at mga batang itinuturing ng problema, isang elite boarding school sa Amerika ang nagbukas ng pinto. Maganda ang brochure. Behavioral rehabilitation daw. May 24/7 supervision, psychological therapy, para sa kabataang naliligaw ng landas. Pero pagkapasok mo sa pintong iyon, ibang mundo ang bubungad sa iyo. Walang classroom, walang respeto. Ang therapy dito ay pananakit, panghihiya, at pagsira ng pagkatao. At kung magreklamo ka, ibabato ka sa daring. Isang pabilog na arena kung saan ang mga bata mismo ang napipilitang magbugbugan para raw sa pag-unlad ng emosyon. Ito ang Ellen School, isang institusyong legal pero parang kulungan na mas malala pa sa kulto. Para makalabas ka ng institusyong ito, kinakailangan mong umabot sa level 4. Isang sistemang pinilit ang mga batang abusuhin ang isa't isa. 1970s, itinatag ang Ellen School sa Maine, USA, ng isang lalaking nagngangalang Joe Ritchie. Isang dating heroin addict na naging entrepreneur. Ang panukala niya, gamutin ang kabataan sa pamamagitan ng radikal na behavior modification. Ang target, mga teenager na hindi mapakali, pasaway, may ADHD, depression, o simpleng hindi na makontrol na magulang. Madalas, pinapadala sila sa Ellen bilang last resort. Iba ay galing sa foster care o court-ordered juvenile rehabilitation. Pero pagdating doon, hindi mo mararamdaman na isa kang estudyante. Walang tradisyonal na edukasyon. Ang classroom nila ay mga kwarto ng sigawan, panonood ng isa't isa habang umiiyak, at pag-uulat ng kasalanan ng kapwa. Kung ikaw ay tahimik, mapag-isa, o nagpakita ng lungkot, ituturing kang manipulative. Ang lunas, public shaming. Pagtayo sa harap ng grupo habang inaalipusta ka, oras ang bibilangin ng sermon at sigaw. May tinatawag silang general meeting. Dito, pinipilit kang tumayo sa gitna habang sabay-sabay kang sinisigawan ng 20 hanggang 50 estudyante at staff. Kasabay ang pagpilit na umamin ka sa kasalanan mo kahit wala kang kasalanan. Ang tawag nila rito, therapy. Ang tawag ng marami, emosyonal na pagpatay. At kung hindi mo kayanin ang pressure, mas lalalim ang parusa. Kapag naririnig mo ang salitang therapy, ang iisipin mo ay tahimik na silid, may therapist, at bukas na damdamin. Sa Ellen School, iba ang ibig sabihin ng therapy. Isang arena ng karahasan. Literal. The Ring. Isang pabilog na espasyo sa loob ng dormitoryo. Walang ropes, walang referee, walang proteksyon. Basta isang palugit para sa karahasang pinayagan ng mga guro. Kapag nagkamali ka, kahit simpleng pagkukulang o pagkwestiyon sa patakaran, pwede ka nalang ihulog sa daring. At hindi stop ang lalaban sa'yo, kundi kapwa estudyante. Halimbawa, isang estudyanteng tinawag nating Mike. Tahimik, 15 taong gulang, nahuling hindi tapat sa general meeting. Parusa, ilaban si Mike sa daring. 3 mas mataas na level na estudyante ang pinasugod sa kanya. Walang training, walang gear, walang awa. Sa gitna ng hiyawan ng ibang bata, sinuntok siya sa muka, sa tiyan, sa likod, hanggang sa duguan at halos mawalan ng malay. Pagkatapos, babalik siya sa kanyang upuan. Dugo sa ilong, pasa sa mata, at kailangan niyang magpasalamat sa therapeutic experience. Ang psychological damage, hindi matutumbasan. Marami sa kanila, paglabas ng Ellen, dumanas ng PTSD, anxiety, depression, at suicidal ideation. At ang mas masakit, lahat ng ito ay nangyayari habang alam ng staff. Minsan pa nga, sila ang nag-uutos. Ang tawag nila, peer accountability. Pero sa totoo lang, isang institutionalized na forma ng pang-aabuso. At kung akala mong natatapos na roon, hindi pa. Sa Ellen School, hindi lang pisikal na pananakit ang problema, mas malalim pa, mas sistematiko. At kung mayroong isang makinarya na nagpapatakbo ng lahat ng ito, iyon ang tinatawag nilang level system. 4 na level, mula sa pinakamababa, level 1, hanggang sa pinakamataas, level 4. Para kang nasa larong survival, pero ang premyo mo ay kalayaan, at ang kabayaran, pagkawasak ng iyong konsensya. Level 1, tahimik, walang boses. Pag ikaw ay bagong dating, level 1 ka. Bawal magsalita.
Bawal tumingin sa mga level 3 at level 4. Kahit mag-CR, kailangan ng pahintulot. At oo, kahit matulog, dapat nakaharap sa kisame. Walang kumot, walang unan. Nagkamali ka, kahit isang salita lang, pwede kang maparusahan ng public humiliation o daring. Kapag umangat ka sa level 2, hindi ibig sabihin na iligtas ka na. Ibig sabihin lang, kailangan mo ng maningil. Ikaw na ngayon ang tagabantay ng mga level 1. Tungkulin mong isumbong sila, paluhurin sila, sigawan sila. Kung ayaw mong bumagsak ulit, gagawin mo ang lahat ng hinihingi ng sistema. Dito nagsisimula ang pagbubura sa empathy ng kabataan. Itinatanim sa kanila na para makaligtas, dapat kang mangambuso. Level 3, ang enforcer. Kapag level 3 ka na, ikaw na ang big brother. May kapangyarihan kang magdesisyon kung sino ang dapat i-report. Ikaw na ang nagkukumpas kung sino ang ibabato sa daring. At ang reward, mas maraming pagkain, mas konting parusa, at mas malapit sa paglabas. Pero hindi ka ligtas. Isang maling hakbang, isang sumbong sa'yo ng level 2, babalik ka sa level 1. Level 4, tagalabas. Ito ang graduate level. Kung masunurin ka, walang tanong, at naging kasangkapan ng sistema, bibigyan ka ng exit plan. Pero bago ka makalabas, kailangan mo munang pumirma ng isang dokumento na nagsasabing wala kang naranasang pang-aabuso, at yung sakaling magsalita ka, tatanggalan ka ng certification at maaaring siraan ka mismo ng dating staff o kaklase. Isipin mo, isang paaralan na ginawa kang tau-tauhan, taga-sumbong, taga-parusa, para lang sa pag-asang makauwi ka. Ang level system ng Elan School ay hindi para sa paghubog ng kabataan. Ito ay para sa kontrol, pananahimik, at pagpapalaganap ng trauma. At sa mga taon na lumipas, hindi lang isang bata ang nawasak. Marami ang hindi na muling naging buo. Sa tagal ng operasyon ng Elan School, halos 40 taon. Parang imposibleng matibag ang establishmentong ito. Lalo pat madaming anak ng mayayaman at makapangyarihan ang ipinapadala rito. Pero tulad ng lahat ng bulok na institusyon, may mga hindi na tumanggap ng pananahimik. Una, nagsimulang magsalita ang ilang dating estudyante. Hindi kilala, walang pangalan. Pero sa ilalim ng mga anonymous web forums gaya ng 4nits, Reddit, at ilang underground blogs, unti-unting lumitaw ang mga pattern. Pare-parehong kwento ng public humiliation. Description ng daring na halos eksakto sa isa't isa. Mga dating guro at staff na paulit-ulit binabanggit. Ang mas nakakakilabot, may ilang alumni na nagsasabing nakausap nila ang mga batang binugbog nila noon at pareho silang hindi pa rin tuluyang nakaka-recover. Noong 2011, isang lalaking dating estudyante ng Elan, si John Martin Crinin, gumawa ng documentary at pinamagat ng The Last Stop. Makikita rito ang graphic testimonies ng mga survivors, larawan ng campus, at audio recordings ng aktwal na encounter groups kung saan sinisigawan at pinapahiya ang mga bata. Dito nagsimulang magising ang publiko at hindi na mapigilan ng domino effect. Sa pagputok ng documentary at testimonies, sumabog sa social media at mga online communities ang galit. May mga nagsimulang maglunsad ng online petitions para ipasara ang Elan. Mga dating alumni na dati tahimik, biglang lumantad, nagsimulang mag-name drop ng mga abusadong staff. Kasama na rito ang ilang sikat tulad ni Michael Skolnick, isang film director na nagbahagi rin ng karanasan sa nasabing school. Noong 2011, sa gitna ng matinding public pressure, opisyal na isinara ang Elan School. Pero narito ang nakakagalit. Walang naipakulong. Walang direktang inamin ang mga dating tagapamahala. At hanggang ngayon, marami sa staff ang nagtatrabaho pa rin sa therapy industry. Sa kabila ng lahat ng kalupitan, mula sa child abuse, mental trauma, hanggang sa literal na pag-aaway ng mga bata bilang therapy, nagsara ang Elan School nang walang kasong isinampa. Ang tanong, saan hustisya mapupunta ang boses ng mga batang sinira nila? O sadyang ganito ang sistema? Kapag may pera at impluwensya, kahit impyerno, ay pwedeng itago sa pangalan ng therapy.